Na-experience mo na ba na yung sa sobrang banas mo sa nagkautang sa'yo, nasabi mo, naku, mapapatay kita. Paano kung sabihin ko sa'yo na merong kwento na dahil lang sa utang, dulot ng pagsusugal, 10 katao ang brutal na pinatay, and what's worse is maaaring pinakain pa sa ibang taong walang kamalay-malay na yung pork buns o yung parang siopaw na binenta sa kanila, gawa pala sa laman ng tao dahil lang sa utang. Sa totoo lang, parang malayo siya sa katotohanan, parang teleserye, but considering na dati ko na rin na-feature yung mga ganitong klase ng kwento sa inyo, kagaya na lang ni Joe Metheny na ginawa namang burger yung mga taong pinatay niya, hindi malayo na posible yung ganitong pangyayari. Sabi nga ng mga matatanda sa atin, di ba? Palupit ng palupit at pabrutal na pabrutal ang mundo, at nakikita natin yan yung mga conspiracy theories noon. Parang hindi na conspiracy theories ngayon. So, hindi ko na patatagalin pa, no? Ang nangyari sa loob ng 8 Immortals Restaurant ng Macau. Bakit naging bangungot ito sa lahat ng mga kumain dito? Ngayon pa lang magdi-disclaimer na ako sa inyo, 30s kasi alam ko na medyo graphic, nakaka-stress ang kwento natin ngayong gabi. At maaari na marami sa inyo yung naghahapunan ngayon, lalo-lalo na kung may siopaw kayo kinakain, nilalagay nyo pa yung sauce ng ganyan, no, or pork buns. Iwasan nyo muna yung kwento natin ngayong gabi, ha. Sabi ni Anthony Bourdain, when you eat meat, something did die. Ngayon ang tanong ko sa inyo, sigurado ka ba kung anong klase ng karne ang kinakain mo? Umpisahan na natin ang kwento. The Killer. Kikilalanin ngayon natin si Wang Zhiheng. Ipinanganak si Wang Zhiheng sa mainland China bilang si Chen Ziliang bago siya mag-migrate sa Hong Kong noong 1970s pa. Halos walang available na impormasyon sa kabataan ni Wang noong nasa China pa siya. At kung nagtataka kayo kung bakit iba yung pangalan niya noong nasa China siya, ayon po sa mga nabasa namin online, iba't ibang identity daw yung inassume nitong si Wang sa tuwing lilipat siya ng lugar na paglalagian. Parang kaparehas ni Alice Go. Bata pa lang ay malapit na sa mga krimen itong si Wang. Noong 1973, pinatay niya ang isang hindi kilalang lalaki sa mismong bahay nito sa Quarry Bay dahil sa away resulta sa utang. Foreshadowing. Nagalit daw si Wang dahil sa hirap sa paniningil sa lalaki, kaya imbis na pera, buhay ang kanyang siningil. Para makaiwas sa kaso, lumipad po siya papuntang Guangzhou, China, kung saan pinutol niya yung dulo ng hintuturo niya at sinunog yung mga fingerprints niya para hindi siya malink sa kasong iniwan niya sa Hong Kong. Matalino? Hindi ko alam kung matalinong bagay ba yun, diba? Sa paninirahan niya sa Guangzhou ng ilang taon, na-inlove po si Wang Zhiheng sa anak ng landlord ng bahay na inuupahan niya. Pinakasalan niya ang anak nitong si Miss Lee. Pero dahil di siya tanggap ng mga magulang po ng babae, napagdesisyonan nilang magtanan at lumayo sa pamilya nito. Sa pag-alis nila, napadpad sila sa Macau. Ayan na, napakaganda sa Macau. At doon sila nagsettle. As years passed, itong si Wang ay nalululong na sa sugal. At dahil sa palagiang pagsusugal, naging pamilyar din siya sa mga taong lulong din sa kaparehong bisyo. Nako, gawin nyo na lahat, wag lang po kayong malululong sa ganyan. Dito na nga niya nakilala yung mag-asawang Zhang Lin. 50 years old na isang businessman at may-ari ng 8 Immortals Restaurant na sinasabi ko sa inyo dito sa Macau. At saka yung asawa niya na si Chen Yi, isang 47 years old na babae, and by this time, mga 50 years old na nga itong si Wang Zhiheng. So, masasabi natin na halos magkakaasing edad sila, no? Same bracket, kaya siguro dun sila nakakuha ng bond, pare-pareho silang mahilig magsugal. The victims.
Bago pa naging may-ari ng 8 Immortals Restaurant, isang hawker po, no? O isang street food vendor itong si Zhang Lin. Pagdating ng 1960s daw, medyo nakakaluwag-luwag na sila kaya from selling street food, binuksan nila yung kanilang restaurant. Isa itong Chinese restaurant na konektado din sa 8 Immortals Hotel. So medyo, alam niyo na, mapera tong mga to. Malapit naman sa nasabing restaurant na ninirahan sina Zhang Lin at ang buo niyang pamilya na siya ring tumutulong sa kanya sa pagmamanage ng mga businesses na ito. Isang gabi, noong 1984, habang nagsusugal at lango sa alak, napalaki po yung pustahan nila Wang at Zhang Lin. Bago matapos ang gabi, nanalo si Wang sa pustahan at umabot po ng 180,000 patakas o 22,264 US dollars. Kung babase po natin sa value ng pera ngayong 2026, magkano yan sa pesos? Ang laki! And just imagine kung ngayon malaki na yung $22,000, no? Paano pa kaya 40 years ago? Malamang mas nakakalula po yung value ng 180,000 patakas ng mga panahong yan. At kung utang, talagang mas mahirap po talaga yung bayaran. Dahil nga malaki yung naipatalo nila, hindi kayang bayaran ng mga Zhang yung pusta kaya naging utang ito. At ang naging verbal agreement nila kay Huang, kung hindi nila mababayaran yung utang within 1 year, ay ibibigay nila dito yung kanilang restaurant. Parang sinangla nila, no? Pero verbal lang. Medyo mahirap yung mga verbal na yan. Sa totoo, alam nyo to. Alam nyo to. Sa kasamaang palad, hindi nabayaran ng mga Zhang yung utang nila. At ayon pa kay Huang, hindi lamang daw 180,000 yung utang, kung hindi umabot na raw ng 600,000 patakas or $75,000 ang naging utang ng mga ito dahil sa paglipas ng panahon nagkaroon na ng mga patong-patong na interest. May mga paulit-ulit daw na nalubog ka na, no? May mga pattern kasi pong ganyan. So isipin nyo rin sa sarili nyo, kung nalugi na kayo sa pagsugal, hindi kayo maliligtas ng pagsusugal pa ulit. Ganyan ata talaga yung nangyayari kapag addicted ka na sa gambling. Yung tipong walang-wala ka nang mailabas pero susugal ka pa rin. Thinking na baka sakaling swertehin sa susunod na taya, yung tipong ipangkakain na lang ng pamilya nila, itataya pa without realizing na mas malaki yung possibility na matalo kesa manalo. Statistically speaking, no? In the end, ubos ang pera. O di kaya naman, kagaya ng mga Zhang, patong-patong yung pagkakautang hanggang sa malubog yung buong pamilya. Or kung ano-ano na yung sinasangla, kung ano-ano mga ari-arian ng iniisip, diba, na ilalagay doon sa sugal. Now, the question is, paano kaya nauwi sa isang krimen itong utang ng mga Zhang? The crime. August 4, 1985. Ito yung huling araw na nakita ng isang delivery man na buhay pa yung pamilyang Zhang. Nung gabing yon, matapos sila magsara, pumasok si Huang sa restaurant at nagdemand na magbayad ang mga Zhang ng 30,000 patakas man lang, no, bilang isang partial payment doon sa utang ng mga ito sa kanya. Walang maibigay ang mga ito. Baon sila sa utang di ba? Kaya binabaan pa raw ni Huang na, sige na nga, 20,000 na lang. Yun na lang ang bigay nyo sa akin. Dahil nga hindi mabayaran ng mga ito yung pagkakautang, nagsimula na maging pisikal at mapanakit itong si Wang at lalo pa siyang naging agresibo dahil sa galit nung hindi pumayag si Zhang Lin na ilipat sa pangalan niya yung pagmamay-ari noong restaurant na napag-usapan nila, di ba? 1 taon ang nakakaraan. Maya-maya pa ay lalong nagwala itong si Wang dahil ano ba yan? Nakakainis na! Maging yung isang lalaking anak po ni Zhang Lin ay kinuha nito bilang hostage. Dito na niya sapilitang inutusan yung 8 miyembro pa ng pamilyang Zhang na takpan yung mga mata at busalan ang isa't isa. Hindi nagtagal, isa sa mga ito ay sumubok na tumakas at nagsisigaw na naging dahilan para magpanik at lalong magalit si Wang na naging dahilan naman ng pagsaksak niya rito sa leeg gamit ang isang basag na bote. Parang sa pelikula, di ba? Psh! Tas saksak ng gano'n. Matapos patayin yung unang biktima ay sunod-sunod na niyang pinatay yung 8 pang miyembro ng pamilya. Grabe, nung nagawa niya lahat yun,
Yung iba, gaya ng una, sinaksak niya ng bote, samantalang yung iba naman, sinakal niya hanggang sa malagutan ng hininga. Nang masigurong patay na yung 9 na miyembro ng pamilyang Zhang, lumabas sa restaurant si Huang, hindi para tuluyang umalis, kung hindi dahil lumabas lang siya para painan at mapasok yung isa pang babaeng anak ni Zhang Lin. At nang pumasok ito, bumalik siya para ito naman ang patayin sa loob din mismo ng nasabing restaurant. Just to give you guys an idea, no, itong yung mga edad po ng mga biktima, 5 anak ranging from 7 to 18 years old. So, yung mag-asawang may-ari, yung nanay ng asawa na 70 years old, isang tita na 60 years old, isang 61 years old na chef na pinsan naman ni Zhang Lin. So, lahat talaga sila magkakapamilya at inubos kayong lahat dahil lang sa utang. Huang dismembered the bodies over the course of 8 hours. Sa loob ng 8 oras na to, 10 bangkay yung pinagputol-putol niya at ibinalot sa itim na plastic trash bags bago niya itinapon sa karagatan at iba't iba pang mga basurahan. At matapos nga ang ilang oras, nilinis na yung restaurant. Patay ang 10 katao. Nakuha ni Huang yung perang hinabol-habol niya at maging yung restaurant at tahanan ng mga Zheng. Kanya na. Yung mga ebidensya, na-dispatch na. Pero lusot nga ba siya? Ang sagot, hindi. Dahil wala namang sikreto ang hindi nabubunyag. The discovery. Kinabukasan matapos mangyari yung krimen, yung mismong driver ng delivery truck na huling nakakita sa pamilya bumalik po ng restaurant. Dito niya nakita yung sign na nagsasabing sarado ang restaurant sa loob ng 3 araw. Dahil di niya inaasahan yung kanyang nadatnan, pinuntahan niya yung bahay ng mga Zheng. Yung parehong bahay na inangkin na rin nitong si Huang. Nang mapagbuksan ni Huang ng pinto, yung delivery driver, sinabihan niya to na nagbabakasyon lang sila, no? Nasa mainland China sila. So nagtataka siya, umalis na lang yung driver dahil wala naman pala yung mga taong hinahanap niya, although meron siyang nakaschedule na delivery doon. August 8, 1985. Isang swimmer ang nakakita ng mga putol-putol na parte ng braso at binti ng tao sa Haksa Beach. Noong una pinaghinalaan na yung mga nakuhang parte ng katawan ay galing sa grupo ng mga illegal immigrants mula sa mainland na kinain daw ng mga pating. Yung ganon. Pero matapos magsagawa ng eksaminasyon, napag-alaman ng mga investigador na masyadong malinis o precise yung pagkakahiwa para maging biktima ng pating. Hindi naman ganun kagaling yung pating. Hihiwain ka pa ba ng maayos ng pating, di ba? Ang resultang yan ng investigasyon ang naging dahilan para mag-launch ng paghahanap ng mga posibleng nawawalang tao ang mga investigador. Sa loob ng ilang araw, na-confirm through forensic investigation na yung mga nakuhang parte ng tao ay mula sa at least 4 na iba't ibang mga tao. Sa loob ng ilan pang mga linggo, umabot sa 3 pang iba't ibang mga parte ng katawan ng tao yung nakita sa mga kalapit na tabing dagat. So wala siyang takas. Dahil sa mga kahindik-hindik na pangyayaring ito, naging matunog na sa mga tao, pati yung press na pick up na rin yung kwentong tono na may mga misteryosong lumilitaw daw na putol-putol na parte ng katawan na siyang naging dahilan naman para dumami yung mga haka-haka na kumalat sa mga taong nakarinig ng balita. Sa loob ng ilang taon, pasulput-sulput yung mga putol-putol po na parte ng katawan kung saan-saan. Imagine mo, di ba? So magtataka talaga yung mga tao niyan. At yung huling nakita na natagpuan sa mga basurahan ay nakita noong 1989. Ang tagal! 4 na taon mula yung nangyari yung brutal na krimen. Sa kabilang banda, matapos ma-dispatch siya yung mga biktima at yung mga ebidensya, itong si Huang parang hindi apektado. Muli niyang binuksan yung 8 Immortals Restaurant. But this time, imbis na yung Zhang family ay siya na yung namamahala nito. At dahil nga alam at kilala ng mga tao na nakakakilala sa pamilya si Huang, bilang kaibigan ng mga ito, kahit medyo may kakaiba, bigla siya yung iniwan at namamahala sa restaurant, hindi pa rin siya pinagdudahan ng mga tao. Idagdag pa na sa kamay niya yung mga papeles ng nasabing business na para bang nagpapatunay na, hoy, ako yung bagong may-ari nito. Hindi pa nga nakontento sa kinikita ng restaurant si Huang, naisipan din niyang parentahan yung tahanan ng pamilya para mas makakuha pa ng mas maraming pera. At dahil wala namang kakaiba sa kilikilos nitong si Huang, idagdag pa na na-justify niya sa tulong ng mga kasinungalingang pinagtahi-tahi niya yung pagkawala ng mga Zheng. Tila ba naging perpekto para sa kanya yung mga pangyayari.
At sabi nga ng mga tao sa paligid, everything seemed perfect until the police started to suspect the investigation. Matapos i-report ng mga ibang pamilya ng mga Zhang na nawala sila, nalaman po ng mga pulis na nasisilip na nila kung ano talaga yung nangyayari. At dahil dito, napagdesisyonan nila na halughugin yung mga gamit ni Huang at doon na nga nila nakita yung mga dokumento na pag-aari nung nawawalang si Zhang Lin, pati na rin yung mga student cards nung mga anak nito. Gaya nung ginawa niya nung unang beses na nakapatay siya sa Hong Kong, sinubukan po ni Huang na tumakas at umalis sa Macau. Pero hindi na nga ata umaayon ang swerte sa kanya. Napakarami niya ng masyado nagawang krimen. Sa panahong yon, dahil nung September 28, 1986, 2 taon matapos ang krimen ay nahuli siya at naikulong. Biruin mo, no, kahit after siya makakulong, may mga nakikita pa rin ng mga parte ng katawan. Nakakatakot yun. Sinampahan po siya ng kasong murder dahil sa pagkitil ng buhay ng 10 katao at pagdating ng October 2, nasentensyahan din kaagad ng pagkakakulong. Dahil nga naging matunog ang kasong ito sa Macau, it was also publicly revealed that Wang continued to operate the restaurant after he dismembered all 10 members of the Zhang family. At ang revelasyong ito ay nagdulot ng panic at mga haka-haka, no, conspiracy theories na niluluto raw niya yung mga biktima at isinasahog sa mga pork buns nila, no, sa mga siopaw na binebenta sa restaurant kung saan ginawa ang pagpatay para mai-dispatch siya yung tirang parte ng mga bangkay. Wala namang katotohanan yan, no, pero usually pag may mga ganyang kwento, syempre hindi mo masisisi yung mga tao na naglalaro yung isip. Kahit sino naman siguro, lalong-lalo na kung isa ka sa mga customer na madalas bumili ng pagkain sa nasabing restaurant, matotrauma ka sa ganyang klase ng balita. Can you imagine, wala kang ka-idea, tas hala baka tao na pala, sarap na sarap kang kumain, nguyang-nguya ka, gano'n. Parang masarap yung luto nyo ngayon, tao na pala, no? Nakakapangilabot, nakakarimarim, at talagang nakakapanghina. Yung tipong babaligtad yung sikmura mo. The moment na masagap mo yung ganyang usap-usapan, traumatizing talaga. But going back to our story, ano na nga bang nangyari kay Huang matapos siyang makulong? The killer's death. Ilang araw matapos siyang makonvict, inatake ng isang preso si Huang habang nasa kulungan sila. Dahil dito ay dinala ang lalaki sa ospital kung saan tinangka na naman niyang tumakas. Pero yung escape plan po niya, gaya ng huli, fail na naman. Pagdating ng October 6, umamin si Wang sa nagawa niyang krimen at dinetalye niya sa mga investigador yung pangyayari. Matapos nito, sinubukan naman niyang ng 2 beses. At noong December 4, 1986, tuluyan na siyang binawian ng buhay matapos siyang sa pamamagitan ng sa kanyang pulso gamit ang takip ng lata. Hindi ko na po babanggitin. Alam nyo na yan. Nag-iwan pa po siya ng note para sa Macau newspaper. Itong si Wang kung saan in-explain niya na yung ginawa niya ay hindi dahil nagsisisi siya sa kasalanan niya, kung hindi dahil meron siyang matinding chronic asthma na nagpapahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Matapos yung kanyang pagkamatay, saka lang din na i-link yung mga nauna pang murder case na nabanggit ko sa umpisa ng kwentong ito, no, na ginawa niya sa Hong Kong matapos magamit ng mga pulis yung natitira pang fingerprints para sa investigasyon. Grabe, di ba? Kung napapatanong kayo, ano kayang ginawa dun sa mga na-recover na parte ng katawan, ang sagot po dyan, pinakremate nila at isinaboy sa karagatan. Sinaboy sila. Yung restaurant naman, agad ding ipinasara matapos mahuli si Huang. Naibenta rin ito noong 1987 at makalipas ang maraming taon ay napagpasapasahan na ng iba't ibang may-ari. Sa ngayon, yung dating restaurant at yung apartment sa taas nito ay parte na ng tinatawag na Bakshan Hotel. At dahil nga kahindik-hindik yung mga pangyayari at talagang naging usap-usapan ito ng mga tao, as early as 1993, the said murders were depicted in a Hong Kong movie titled The 8 Immortals Restaurant, The Untold Story. Pinagbidahan po ito ni Anthony Wong kung saan siya ay nanalo bilang Best Actor sa Hong Kong Film Awards. Isipin natin to parang yung mga mga Lorna Tolentino, mga Nora Honor, yung mga murder stories din natin. Parang ganun din ito yung version nila. Nung tinignan ko po sa IMDb itong movie na to, although hindi kataasan yung rating 6.8, mataas na yan sa IMDb, no? Mukhang okay naman for a gore movie yung mga reviews. Sa pelikulang ito,
pinaikot nila yung storya sa posibilidad na may kanibalismong nangyari sa kwento. At nang i-release sa China ang nasabing pelikula, iniba yung title at ginawa ito na mas, I think mas exploitative to, no? The Human Pork Bun and Human Meat Roast Pork Buns, na lalong naging dahilan para mas makilala ang krimen na ito bilang isang urban legend at para rin malaki ang ibagsak ng sales ng pork buns noon sa China. Ang hirap isipin na dahil sa pagkakautang, 10 buhay agad ang nawala. Karamihan sa mga biktima ay inosente po na wala namang kaalam-alam sa nangyari. Para sa akin, isang reminder itong kwentong ito na yung maliliit na maling desisyon natin sa buhay, kagaya na lang niyang pagtaya-taya, no, or pangungutang ng wala sa lugar. Hindi lahat ng panahon masama ang pag-utang, no? Pero merong wala sa lugar. Merong sumusobra na. Merong baon na tayo. Maaaring magkaroon ng mas malaki at mas negatibong balik po sa atin. Hindi lang sa atin, kung hindi maging sa mga taong mahal natin. At yung kasakiman sa pera ng isa, maaaring maging dahilan ng pagbagsak at sa kwentong ito, pagkamatay pa ng mas marami pang iba. Although, lilinawin ko lang, no, although masama yung sobrang pag-uutang or pagsugal, hindi pa rin tamang dahilan ito, no, para pumatay ka ng tao. Yun lang ang gusto kong linawin. May question of the day tayo. Mag-like, subscribe, at notification bell kayo. Kayo ba? Ano yung kwento nyo kung saan masasabi nyo na medyo baon na ako sa utang? Medyo masama na itong panghihiram na ginagamit ko. May mga ganong kwento ba kayo na medyo gipit kayo? Kwento nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.